Isang mapagpalang oras ng panonood po sa inyong lahat, mga minamahal namin at suking taga-subaybay. Muli pong suma sa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo. Dito pa rin po sa inyong pinanonood na live streaming ng ating Facebook page. Salamat po ng marami sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At syempre po sa buong mundo na naaabot po ng ating programa. Maraming salamat po dahil muli ninyo kami pinatuloy sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Ito po ang inyong lingkod kay Cristo, Brother Jerry Sevilla. Sa loob po ng isang oras ay muli kami nag-aanyaya na kami samahan po ninyo sa ating pong pagtatanghal ng ating pong programang Kapitulo Bersikulo. At ngayon po, nagpapatuloy pa rin po tayo sa isang espesyal na edisyon ng ating programa na makasama po natin ang ating dalawang bisita na ating pong narinig ang kanilang mga conversion story sa mga naunang episode ng ating programang Kapitulo Bersikulo. At syempre, nais naming pasalamatan ang mga kapatid natin na nanonood sa atin sa buong mundo, lalo tigit yung ating pong Filipino Adventist community dyan po sa Switzerland, at nais naming ipaabot ang aming pagbati at pasasalamat dahil sa inyo pong kabutihan na naging bahagi po ng ating programa ang dalawa po natin mga bisita. Salamat po sa mga kapatid natin sa Filipino Adventist Group dyan sa Geneva, Switzerland. Siyempre sina Sister Chato Borlaza, si Sister G. Lloyd, at ganoon din ang mga kapatid natin, sina Brother Jeven and Mrs. Eunice Padronia, sina Elder Chris San Pedro and Sister Marjorie San Pedro, sina Sister Remy Zuli, Sister Cristina Gregorio, sina Mr. and Mrs. Agrisola, Sister Errol Docyapo, at si Sister si Tita Baby and Tito Ding and Elder Harry Kabungkal, at ganoon din po si Sister Tessie Banawa, Estrella, and si Jordan, Rachel, and Joan Flores. Minabati po natin ang mga kapatid po natin ito, si Sister Joan and Rachel Flores din, at ganoon din si Sister Eviona, si Sister Eviona Amor Grace at Kalayo, and si Mr. and Mrs. Coronado. Diyan po yan sa may Geneva, Switzerland. Sa mga kapatid po natin diyan sa Filipino Adventist Group of Geneva. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa gawain, sa inyo pong financial na pagkakaloob ng airfare, ticket sa ating pong tatlong bisita na ating pong kasama ng may bahay ni Pastor Wahab Gumanding. At syempre, si Commander Dayang na ating pong nakasama sa ating mga naunang episodes. Ngayon po ay matapos nating marinig yung kanilang conversion stories, ay atin po silang pinagsama ngayon sa ating pong special na edisyon ng ating programang Kapitulo Bersikulo. Bago po tayo dumako doon sa ating pong mga katanungan at saka sa ating pong pakikipagpanayam pa rin sa kanila, nga pala aming pinasasalamatan Mr. and Mrs. Kenneth Biliesa, at siyempre ang kanilang nanay, mother ni Brother Kenneth, si Sister Grace Takagi. Maraming salamat po sa inyong panonood. At mamaya-maya po ay binabati natin yung ating mga local po na mga nagpapabati sa atin. Meron po mga pangalan dito at mamaya ho ay aming babatiin sina yung ating taga-subaybay, si Dane Stewart. Binabati natin at yung mga nariyan na naririnig natin na nabasa natin na nagbigay ng kanilang mga pagbati. Isa-isayin po namin po kayo. Marami po kaming babanggitin sa ating special na edition. Itong last episode po namin sa ating pong live streaming sa araw na ito. Siyempre, pabatiin po muna natin ang ating pong mga kapatid na masabi po natin ngayon ay kasama natin sa pananampalataya mula sa madilim na buhay nila. Ngayon po ay nasa liwanag ng katotohanan. Paunahin mo natin, siyempre yung babae, Pastor Wahab. Lady first, yan. Si Commander Dayang, at ngayon ay aaliasan ko siya sa pangalang Sister Artie. Dahil kapatid na po natin sa pananampalataya, ayaw lang niyang pabanggit yung kanyang buong pangalan. Sister Artie o Commander Dayang. Magandang hapon sa iyo, kapatid. Magandang hapon din po, sir. Po. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Kabado pa rin? Okay lang po. So dito sa ating munting tahanan, masaya ba? Sobrang saya. Praise God. And baka meron kayong, wag na, babati, mahalata kayo. Atin pong iniiwasan na siya ay makilala, mayroon siyang iniiwasan na siya ay ma-identify. So dyan lang po muna kayo at
lahat ng ating mga taga-subaybay ay pinasasalamatan po namin sa inyong pag-tune in. And of course, ang maraming mga pagbati at maraming mga comment sapagkat sila na-bless din sa karanasan. Bagamat parehas silang may kanya-kanyang madilim na mga kwento ng buhay noon, subalit itong ating isang kasama, Pastor, kakaiba talaga sapagkat nasa firing line, ngayon ay nasa firing line ng Ebanghelyo naman. Pastor Wahab Gumanding. Salamat kapatid na Jerry. Ang aking lang gustong batiin yung kaklase ko sa Mountain View College na ngay nasa US na, si Arnel Nerona. Opo. Then si Sir Alan Juliano, na isang elder ng Tabo State Church. At sa mga kapatid ko na nasa Post 22, MILF soldiers. Like sila Ustads Usop. Yung mga yung pamangking battalion commander ng Itihad, Apo. Task Force Itihad. Yung kuya ko na si Commander Taras. Yung mga kamag-anak ko sa Barangay Ambosay. Ayan. At saka sa Barangay Leong, marami tayong kamag-anak doon. At sana'y makita man nila at marinig nila ang kanilang kapatid ngayon ay nasa paanan ng Allah at sumusunod sa kanyang yapak bagamat may maraming pagsubok. Amen. Salamat na marami, Pastor Wahab Gumanding. At sa ating po mga kababayan na nanonood po sa atin, lalo na po sa pananampalataya na kanya po dating kinabibilangan. Actually, hindi niya iniwan. Ito po ay ang pananampalatayang Islam. Napakaganda po ng karanasan ng inyong kapatid na Pastor Wahab Gumanding sapagkat mula sa madilim na bahagi ng kanyang buhay, si binago ng ating Panginoong Jesucristo na siyang Isa. Nabim. Ano ba tawag sa kanya? Nabi Isa Almasih. Yan, Nabi Isa Almasih. Yan po ay nasa Quran na siya pong binabanggit dyan sa inyong banal na aklat na mga kapatid po naming Muslim. Salamat ng marami sa kanyang karanasan. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ilang mga panayam po natin. Ano magiging pakiramdam po nila na ngayon sila magkasama. Dati pong magkaiba ang kanilang grupo. Ngayon po isang grupo na sa bubungan ng pananampalatayang Adventista. Bago po tayo dumako, nais kong hilingan ngayon ang kapatid na Wahab, Pastor Wahab, na manguna sa ating panimulang panalangin. Tayo manalangin. Talagang nagsinimbaw ng Diyos. Salamat. Amahan nga kami imong ipabalik sa programa sa Kapitulo Bersikulo karong kahaponon aron maghatag na usab og inspirasyon sa mga kaigsunan nga nagatulog sa pag-alagad. Amahan kining among katuyuan, mahikap ang ilang hunahunag kasing-kasing aron kaming tanan magasugat kanimo magapuyuan ang langit ng pulianan nga Amen. Inatunta amahan nga mahayagan sila sa maong programa o dili nila pagabasulon ang maong programa kay kini nga programa nagabulig o nagatabang sa mga kaigsunan nga wala pa sa pag-alagad. Yes, Father. Daghan salamat amahan sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahanga po kayo kay kapatid na Wahab sapagkat yung kanyang panalangin ay bagamat Bisaya, puro marami nakakaintindi sa atin ng wikang Cebuano. Salamat ng marami sa kanyang prayer. At ngayon parehas po silang galing sa Mindanao. Parehas po silang marunong magsalita ng Cebuano. Marunong din magsalita si Pastor Wahab ng siyempre salitang Muslim at Tagalog. Kaya po kami nag-uusap Tagalog. Pero mas kampante siya na gamitin ng Bisaya sa kanyang pangangaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Si Sister Dayang naman ay masyadong tahimik. Pero siya ay natutuwa na maging miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Ngayon pong hapon ay nais ko pong matapos nating marinig yung kwento ng inyong conversion, ng inyong pagkahikayat, Pastor Wahab. Nung bang mga panahon na yun, ano ba ang tingin ninyo? May idea ka ba, Pastor Wahab, sa tinatawag nating grupo ni na Commander Dayang na mga ilaga? Salamat kapatid na Jerry, no? Actually, meron. Kasi ang grupo nila ay parang pakana ng gobyerno na maging fronter. Opo. Parang, kumbaga sa ngayon ay sila yung mga KAFGU. Opo, mga CHDF dati, ano? CHDF dati. Sila, kasi sa aking kalaman, nabuang kanilang grupo dahil sa pagtatanggol sa isa sa lupay nila, Opo. pangalawa sa kanilang sarili. Kaya nga, ako'y labis na nasisiyahan. Bagamat
noon ay magkaiba kami ng landas. Mhm. Labis ang aking kasiyahan sapagkat si Sir Dayang Mhm. at ako'y nasa panan ng Panginoon. Amen. Oo. At kami, wala na, nakalimutan na ang unang panahon. Ang amin lang, ang aking hiniling, na sana'y magkasama kami sa pahayag ng katotohanan sa mga kamag-anak, sa kamag-anak ni Sister Dayang, at sa kamag-anak ko sa Maguindanao. Opo. Salamat na marami, Pastor Wahab. At nakita po ninyo, no, doon pala sa bungad ng kanyang pahiwatig, iba na po ang kanyang pakiramdam sa dati niyang kaaway sa kalaban, ano, sa mga ideolohiya, sa grupo na kanilang kinabibilangan. Commander Dayang, ano, Brother Sister Artie, ano ang inyong, siyempre sabi nyo nga kanina sa inyong interview, sa interview namin sa inyo kanina, ang number one ninyong kalaban nabanggit nyo madalas yung Muslim at ang grupo nga ni na Commander Wahab o Commander June Muslim ang isa sa mga naging dahilan kung bakit kayo lumalaban. Ngayon po, ano po ang inyong pakiramdam? Katabi nyo na yung dati ninyong kalaban. Anong pakiramdam ninyo? Natatakot ba kayo sa kanya? Pakiramdam ko po ngayon is masaya talaga ako. Masaya. Opo. Mm-hmm. Saka wala na ako sa madilim, andito na ako sa liwanag. Mm-hmm. Saka lahat-lahat yun, inilibing ko na lahat-lahat dahil nasa Panginoon na po ako. Opo, kasi Amen. Amen, praise God, ano? Nasa Panginoon na po siya. Nasa maliwanag, bagamat madilim yung kanyang talukbong. Kasi tago ang kanyang personal identity. Siyempre may family siya, gusto niya rin proteksyonan ang mga bagay na yan, ano? Ngayon, itutuloy po natin yung ating pag-uusap, mga kapatid, sa ating mga nanonood. Ano po yung inyong, di ba nabanggit mo kapatid na Dayang, na nung kayo ay nagta-travel dito sa eroplano pa lang, sabi ninyo, kilala nyo si Commander o si Pastor Wahab, na dating commander ng inyong kalaban ninyo sa grupo. Nung nasa eroplano kayo, hindi nyo man lang siya binati na tayo ay magkasama sa kapitulo, bersikulo. Hindi kasi, hindi pa ako pumupunta ng plane, sa gabi Apo. pa lang. Mhm. Plano ko talaga na kung makikita ko siya, hindi ko talaga siya babatiin, magpakilala ko sa kanya. Ayun pa, suspense. Suspense. Opo. Oho. Kasi yung pagdating ko naman sa plane, isang lingon ko lang, nakita ko na sa kaagad. So, ang ibig lamang sabihin, mga giliw naming taga-subaybay, mga kapatid at mga kaibigan, ano, ang mas nakakakilala kasi kay Pastor Wahab ay si Sister Artie o si Commander Dayang. At ayaw niya pong banggitin sapagkat gusto niyang surprise yung kanyang magiging pagpapakita. Bagamat kilala siya. Pero medyo unfavorable kay Pastor Wahab kasi hindi man lang kayo niya kilala. Pero sabi nga ninyo, may picture kayo niya noon. Kasi past 3 years siguro yun, pumunta si Pastor Wahab doon sa SDA Church ng Awang, and then nagkataon na andoon din ako. Opo. So, nag-usap-usap kami. Ako, tawa-tawa lang ako sa harapan niya. Hindi niya alam na kayo si Commander Dayang. Hindi po. pa. Pero wala na sa isip ko yung mga kalaban ko, yung part niya, yung mga Muslim. Wala na yun sa isip ko na Binura nyo na? nabura na yung lahat. Nakalimutan. Hindi nyo lang mabura yung asawa nyo. Talaga namang sa ating storya, yun ang naging dahilan ng inyong pagpasok sa grupong yan. Pero ngayon, yun din ang naging dahilan kung bakit kayo naging Seventh-day Adventist, dahil binigyan kayo ng Panginoon ng kasama sa buhay na isang Adventist. Tama po ba? Opo, sir. Opo. Masayang-masaya ho kayo ngayon. Opo. Alam nyo mga giliw namin taga-subaybay, ito pong dalawang ito, sa airport lang po sila nagtagpo, ano? At bagamat nagkatagpo na sila before, si Pastor Wahab hindi niya alam na yung Commander Dayang nakasama niya, kilala niya at nakasama niya doon sa eroplano. Ngayon po ay magkasama po sila sa bubong ng aming pong bahay dito po sa Green Heights. At magkasama sa kwarto. What I mean is magkasama sila, kasama ng may bahay, baka isipin niyo, ba't kasama sa kwarto yung lalaki at babae? Magkasama po sila sapagkat ang binigay namin sa kanilang room talagang good para sa kanila at masaya sila. Minsan nagbibiruan po. Dati siguro ang topic nila ay
Chris o Armalite o ano man kung sila may nagkita dahil magkaiba ang kanilang ideolohiya, ngayon po ay talagang topic ng pagmamahal bilang kapatid sa pananampalataya. Amen. Ngayon, kapatid na Pastor Wahab ay sa mga pulahan before, no? Siyempre hindi nyo kilala ang personality ni Commander Dayang. Kayo ba ay isa sa mga naengkwentro nyo ba? Yung grupo nila noon? Wala kayong natatandaan? Wala akong natatandaan. Pero nung sa kapanahon kasi namin, once na Kristiyano, talagang kalaban namin. Oo. Hindi namin inaalam kung ano, pulahan ba, ito man ba, ano bang kod na yun? sundalo ba, basta Kristiyano, kalaban namin. Oo. Kaya lang, sa aming grupo, lalo na sa pamumuno ng aking kuya, ang patakaran niya ay sino yung gusto makipaglaban sa amin, yun lang aming kalaban. Kaya sa pagkakataong ito, kapatid na Jerry, Opo. ulitin ko, labis ang aking kasiyahan. Opo. Sapagkat marami nang tinatawag na katulad namin ni Sister Dayang nga nanggaling sa dilim. Opo. Nagpapahiwatig lang ito, kapatid na Jerry, na totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan Opo. na malapit na siyang babalik. Amen. Salamat po na marami. Mga giliw namin taga-subaybay, dito po sa loob ng Seventh-day Adventist, ay wala hong discrimination sa loob ng aming iglesia, Pastor Wahab. Ano man ang iyong pinanggalingan, ano man ang iyong naging karanasan, mayaman ka man o mahirap, pagdating po ng araw ng pagsamba, o kaya pagdating ng anumang aming fellowship, pare-parehas po kami, pantay-pantay. Pagdating po ng aming mga fellowship, wala pong congressman, walang senador, walang ambassador dyan, walang leader, walang presidente dyan. Ang tawagan po namin lahat ay puro brothers and sisters sa Panginoon. At kapag kami po ay nagfe-fellowship, mas lalo pong umiigting ang samahan ng bawat isa. Sa totoo lamang po, ang mga Adventista pagka pinaghihiwalay-hiwalay mo na sa hapon, pag araw ng Sabat, Pastor Wahab, halos hindi magkabuo, sa Bisaya, murag dili magbulag ba? Dili magbulag, murag sa Tagalog, hindi halos maghiwalay, no? Hindi mapaghihiwalay sapagkat nandoon yung intimacy ng relasyon bilang magkakapatid. Sapagkat bagamat kapatid na Wahab ay galing sa pananampalatayang Islam o kaya ng mga kapatid nating Muslim, pero napakasarap ng relasyon. Actually, ang kanilang itinataguyod ngayon, itinatawag na Muslim, and ano yan Pastor Wahab? AMR? Adventist Muslim Relation. Adventist Muslim Relation, AMR, Adventist Muslim Relation. So, ibig sabihin po, ang pinakamalapit sa puso ng mga kapatid nating Muslim ay ang mga Seventh-day Adventist, kapatid na Wahab. Totoo yan, kapatid na Jerry. Kadalasan, sa pagsakay pa lang ng barko, kapatid na Wahab, kuminsan sa ulam, minsan ang hinahanap ng mga Seventh-day Adventist ay halal ba yan? Halal ba yan? Sapagkat ang pagkain ng mga kapatid nating Muslim ay nakakain din ng mga Seventh-day Adventist, kapatid na Wahab. And isang bagay na natutunan ninyo, bakit nyo po nabanggit kanina doon sa ating unang mga episode na ang Seventh-day Adventist lang talaga ang tunay na samahanan sa Diyos. Ano po ang inyong batayan ng kapatid na Wahab? Sa aking pag-aral, kapatid na Jerry, 6 na taon akong nag-aral ng theology sa Mountain View College. Doon ko napatunayan na ang Biblia at ang Quran ay iisa. Apo. Maraming nagsasabi na ang Biblia ay maraming mali. Maraming naman nagsasabi ang Quran ay maraming mali. Kung ating pag-aaralan ang mali, paano tayo maliligtas? Ang pag-aaralan natin kung ano ang tama na siyang maging guide natin patungo sa kanyang landas. Amen. Kaya ako'y labis na natutuwa sapagkat anumang denominasyon, pag ikay 7-day or Sabadista, lumapit ka lang sa simbahan ng Sabadista at ikaw welcome. Wow, praise God. Papapasukin ka. Kaya ilang beses ko na nasubukan. Kasi ako'y nag-aral, mabilang lang ang aking pagsamba sa alumni church ng Mountain View College. Karamihan ako'y nasa outing. Ngayon, naanyayahan sa iba-ibang mga churches. Yun, inimbitahan. Ngayon, kasama ko ang aking may bahay. Minsan gabi na, pupunta kami sa simbahan, like sa Tantangan. Pagdating namin sa Tantangan, paghanap namin ang bahay o simbahan,
ididiretso kami o itutuloy kami sa bahay ng elder. Wow. Pagdating sa bahay ng elder, aasikasuhin ka. Opo. Lalo na malalaman na ikaw ay totoong tumanggap sa kanya. Amen. Kasi maraming itatanong sa'yo, pag ikay nakasagot ng maayos, like, sino nagbautismo sa'yo? Kailan ka nabautismo? Opo. Pag naisagot mo yun ng maayos, ano ang iyong purpose? Ba't ikay nandito, kapatid na Jerry? Pag sabi mo, inimbitahan ako dyan sa unahan. Subalit, sa sunod, ako'y babalik. Kung may ako may pagkakataon, babalik ako dito at na makipaghalubilo sa inyo. Sigurado, ikay welcome sa mga kapatiran ng Seventh-day Adventist. Mga gilo namin taga-subaybay, mamaya-maya ng konti, ibuli namin ipapakita yung kanilang gawain ni kapatid na Wahab, ni Pastor Wahab Gumanding. Diyan po sa ating mga kababayan, lalo na po diyan sa mga kuta ng kanyang mga pinapasok. Kayo po ay matutuwa sapagkat biruin ninyo yung palang banner o kaya minsan yung pangalan ng ating simbahan na Seventh-day Adventist medyo nabago kasi dinagdag niya yung Islamic. At makikita ninyo dyan na talagang meron pong napakalaking impact yan, mga giliw naming taga-subaybay, sapagkat ang ibig lamang sabihin po niyan ay meron pong malaking ugnayan talaga sa pananampalataya nating mga kapatid nating Muslim, ang mga Adventist. Minsan dito sa Manila, kapatid na Wahab o Pastor Wahab, hindi mararamdaman yun. Ano? Kasi nga, bihira naman dito. Yung tinatawag nating nagsasasama, yung po mga Adventist at saka yung mga kapatid nating Muslim. Karamihan ng mga kapatid nating Muslim, nasa Quiapo, nasa Maharlika Village. Pero doon, sa Mindanao, Pastor Wahab, pwede bang ilarawan ninyo sa amin kung paano nagkaroon ng magandang ugnayan ang Adventist at saka ang mga kapatid nating Muslim? Kapatid Jerry, salamat ano. Opo. Sa Maguindanao, sa aking lugar kung saan ako lumaki. Opo. Pag sinabi mong ikay Sabadista, ang isasagot sa iyo ng mga Muslim na may mataas na pinag-aralan, sobra pa kayo sa amin. Sobra pa sa kanila, mga Muslim. Kaya tayo welcome na welcome kasi pag dating natin sa lugar ng Maguindanao, hahanapin natin mga kapatid natin na Muslim. Then, malalaman nila na hindi tayo kumakain ng haram. Even mga kapatid natin na Muslim, like sa Marawi, pag napadaan papuntang Iligan, hahanapin ang mga kapatid na Seventh-day Adventist o Sabadista. Opo. Kasi alam nila pag Sabadista, they are welcome at safety sa kanilang pagkain. Kapatid na Wahab, Pastor Wahab, bakit kaya sa tingin ninyo, yung ibang relihiyon, bagamat sila rin naman ay gusto rin makipag-ugnayan sa mga kapatid nating Muslim. Ibang relihiyon yan, ng Christian. Pag sinabi ibang relihiyon, Christian religions din yan. Pero they or belong also to Protestants or even Catholic religion. Pero bakit hindi nagkaroon ng mas higit na relasyon kaysa sa Adventist? Ano kaya ang dahilan? Salamat din sa tanong na yan. Yan, opo. Bakit Adventist lang? Actually, marami ring nakumberto sa iba-ibang denominasyon. Pero ang pure Muslim, talagang hindi makipaghalubilo. Masakit man marinig nila. Sa pagkain, hindi kumakain ng haram ang pure na Muslim. Ano ba yung haram? Sige nga po. Bawal. Ng baboy. Baboy. Talagang ayaw nila yan. Kumbaga talagang maigpit na pinagbabawal ng Islam yan. Okay, so yung haram na binabanggit po ni Pastor Wahab, ito po yung doktrina ng mga Seventh-day Adventist din na hindi pwedeng kainin yung mga karumal-dumal na mga hayop sapagkat yan ay pinagbabawal ng Diyos, ng Biblia o maging ng Diyos ng Quran, kapatid na Wahab. Kaya po napakadaling makipag-ugnay ang mga Adventist sapagkat doon pa lamang po sa kanilang pagtuturo o kaya ay gawain o kaya ay lifestyle na sila hindi kumakain ng mga maruruming mga hayop, kasundong-kasundo po ng mga Seventh-day Adventist ang ating mga kapatid na Muslim. Kaya may mga common ground po sila. At sa totoo lamang, ang mga Adventista rin, kapatid na Wahab, Pastor Wahab, ay nagtuturo na pahalagahan ang mabuting buhay. Kagaya ng inyong nabasa alam ko sa Quran, may binasa kayo, na droga bawal. Kapatid na Wahab, pwede mo ba i-share nyo sa amin yun? Dito sa Surah Al-Baqarah, verse 173, yung sinasabi dyan. Apo. Maigpit na pinagbabawal sa inyo ang
mayta, patay na hayop, Mhm. o hindi kinatay sa pamarang Islamiko, Aha. o dugo o karne o laman ng baboy. Aha. Ngayon, kasi karamihan ngayon sa mga Muslim, hindi ko nila lahat, ha? Mm. Hindi katulad ng Seventh-day Adventist na like sa mga bisyo. Opo. Nababasa yan sa Surah 5 verse 90. Mhm. Oo. Ang sinasabi diyan, kung hindi ako magkakamali, pwede natin buksan yung Quran, ano? Buksan niyo po ang Quran. Sige po. Ayan po, at meron po siyang hawak po dito na Quran at ito po yung Tagalog, Tagalog version po ito. By the way, sa aming mga kaibigan na nanonood sa ating programa, magkakaroon po kami ng series ni Pastor Wahab, samantalang siya po ay narito sa Manila at siya naman po ay nagpapasalin-salin din naman ng kanyang mga lugar na pinupuntahan. Baka kasi hanapin ninyo siya sa amin, minsan hindi, talagang wala dito sa amin. Kasi minsan pupunta siya sa mga kamag-anak niya, makakakilala niya. Ganon din naman yung ating mga kapatid. Pero kami po ay magkakaroon ng series dito sa gabi-gabi. Or kaya ilang mga gabi, Pastor Wahab, ng tungkol sa Biblia at Quran. Depende yan sa iyo, kapatid na Jerry. Opo. Ngayon, aking babasahin yung Sige po. sinasabi dito sa... Anong kapitulo yan? Anong chapter yan? Surah 5 Al-Maida. Okay, Surah 5 Verse Al-Maida. 90. Verse 90. Bismillahirrahmanirrahim. Sinasabi dito, o kayong nagsisimpalataya, ang mga nakalalasing, lahat uri ng inuming may alkohol at iba pa na nakapagbibigay ng lambong sa kaisipan, tulad ng ipinagbabawal na gamot, droga, damong marijuana, ang pagsusugal as al-ansab, kung saan naroon ang mga imahen o mga batong altar, na sa paligid nito'y inihandog ang mga sakripisyo o alay al-azlam, mga busog o palaso sa paghanap ng swerte o kapasyahan ay kasuklam-suklam na gawain ni Satanas. Yes. Kaya't mahigpit na talikdan ang lahat ng mga gayong kasuklam-suklam na bagay upang kayo ay maging magtagumpay. Yung pong binasa ng kapatid na Wahab ay galing po mismo sa banal na Quran ng ating mga kapatid na Muslim. So, ibig sabihin, diyan pa lang, magkakasundo na ang tunay na Muslim, kapatid na Wahab, Pastor Oo, Wahab. totoo yan, totoo at ang yan. mga Seventh-day Adventist. Totoo yan. Dahil sa mga Adventista ay talagang laban na laban sa mga ipinagbabawal na gamot. Tama ka. Droga, marijuana, binanggit yan, Oo, kapatid binanggit, na oo. Wahab. At saka sa mga gawaing hindi bawal, masamang mga gawain. At maging dyan sa mga bisyo na binabanggit dyan, gawain daw po ni Satanas. Pati yung paglalagay ng droga, lalo na kung magtutulak ka ng droga, kapatid Lalo na. na. Sabi nyo nga sa interview natin sa unang bahagi, karamihan dyan, dahil balibasa, nagpunta ng Manila, kapatid na Wahab, yung inyong mga kaibigan na, mga kapatid dati na galing doon sa samahang yun, pagdating dito, yun ang ganilang bisyo, Alam mo kapatid, masakit man sabihin, mga kamag-anak ko na kulong na Dahil dyan. dahil sa pagbibenta ng bawal na itong tinatawag nilang shabu. Opo. Bagamat kanilang ginagawa iyan, hindi ko naman makayang pigilin sapagkat sasagutin ka, okay, titigilan namin ito, ibibigay mo ang gusto namin. So may kanya-kanya tayong kung gusto talaga nating makasurga, mapunta sa langit, kailangan anuman ang iyong tinatawag na budget ay hindi mo, kahit anong gawin mo, ay talagang makakarating sa iyo. Malit man o marami. Huwag na natin hangarin. Kasi ano ang pakinabang na tayo maraming pera, hindi naman natin natitirahan. Totoo yan. Hindi naman natin nagagamit. Kasi pag tayo maraming pera at nagpatayo tayo ng bahay na maganda, ngayon pag tayo tinamaan ng audit, na wala tayong makikipakita ng eksaktong income, kukunin ng gobyerno yan. Opo. So sayang ang ating pagsisikap. Maliban doon po, nakakasira yan ang buhay ng ating mga kabataan. Tama. Oo. Nasisira ang ating pamilya, nasisira ang ating lipunan. Kaya naman po talaga kung tayo susunod lamang, nakikita ko sa ngayon sa aming pag-uusap ng kapatid na Wahab, kung talaga lang po tayo, kung kayo po mga kapatid naming Muslim, binabasa lamang po talaga natin yung Quran, inuunawa ang Quran, mapapabuti rin ang buhay talaga . Kasi even yung Quran, magpapatunay na ang tunay na relihiyon
Ay, Sabado. Sabadista. Sabadista. Kasi nangingili Kasi ng Sabado dito eh. Yan, pakibasa mo nga kapatid. Ang sinasabi Nawab. dito sa Surah Al-Baqarah verse 65, Okay, sige po. katotohanan ang nabatid ninyo. Pakibasa nga Sino po. man. Basahin nga natin kapatid basahin natin Nawab. daw, Sige po. Kasi ako memorize ko ito kaya itong thesis ko eh. Oh, thesis niyan. Chapter Ang 2. sinasabi dito sa Surah Al-Baqarah verse 65, Bismillahirrahmanirrahim, at katotohanan ang nabatid ninyo ang nangyari Mhm. sa mga sumuway sa inyong lipon sa kautusan ng bawal na pangingisda. Mhm. Sa araw ng Sabado, aming Allah winika sa kanila, kayo ay magiging unggoy na kinusuklaman at tinatakwil. Sabado nakalagay. Sabado. Sabado. Ang ibig sabihin kung ikay magtatrabaho sa araw ng Sabado Mhm. o maghanap buhay na araw ng Sabado, ikaw ay unggoy, sabi ng Allah. Bagamat itong verses na ito, Aha. marami kasi, may mga Muslim talagang napakatigas din ang ulo. Mhm. Sabihin mo ito sa kanila, sabi nila, ang Quran ay broad. Mhm. Malawak. Malawak. Mhm. Pero kung tanongin mo, okay, pwede mo bang i-explain bakit broad? Mhm. Ngayon, at itong verses nito sinasabi na intended for Israel. Mhm. Eh wala naman Israel na nakasulat dito. Eh. Pangalawa, kung ang supporting text nito ay tinatawag na Surah Al-Baqarah verse 66, kaya ginawa namin Mhm. ang kaparusahang ito bilang isang halimbawa sa kanilang panahon Mhm. at sa susunod na salit-saling lahi at isang aral na may pangamba kay Allah. Ayun. Talagang binigay bilang Oo, babala. talagang Diretsahan ang Oo, sinasabi dyan. diretsahan. Ano? Utos din pala ni Allah na talagang pahalagahan ang araw ng Sabado. Kaya nga po binanggit ng kapatid na Wahab kanina sa ating unang interview sa kanya sa ating part 1 ng conversion story niya, kung meron mang isang relihiyon na hahanapin ang mga kapatid po nating Muslim na sasamahan, walang iba kundi Ang Seventh-day Adventist. ang tunay na relihiyon ayon Ang sa iyo. tunay. Sa inyong pag-aaral, Sa kapatid aking pag-aaral, ay ang tunay na reliyon ay ay itong Sabadista. Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. Okay, so maraming salamat. Diyan pa lang po makikita na ninyo kung gaano po, sabi nga ni Pastor Wahab sa akin pong pakikipag-usap sa kanya, off the cam, kahit Quran ang kanyang gagamitin, ay talagang mapapatunayan niya na ang relihiyong Seventh-day Adventist ay tunay na Totoo. relihiyon sa Diyos. At tunay na Muslim. Tama. Ayan, tunay. Kasi ang ibig sabihin ng Muslim, Ang Islam is submission. submission. Oh. Ayan, Islam. Karamihan, alam mo kapatid, ako'y nalilito pa minsan eh. Oo nga. Sabi mo, anong reliyon mo? Islam. Oho. Anong ibig sabihin ng Islam? Submission to the will of Allah. Ayun. Kaloob ba? Napakaganda. Mhm. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Kanya? Mhm. Kung hindi nga. Hindi, wala. Hindi tunay na. Hindi tunay na Muslim. Ayun na. Subalit, nakasanayan ng mga kapatid natin na ang sabi ay basta kami Muslim, kami ang totoo. Mhm. Kasi ang problema, hindi nagbabasa. Mhm. Sinusunod lang kung ano yung O sinasabi. anong sinasabi, Mhm. yun lang sinusunod. Oho. At saka ito pa kapatid na Jerry. Sige po. Ang akin, nandito man ako sa kapitulo versikulo huwag kanilang pagalitan. Oo nga. Huwag sila magalit sa'yo. Oo nga, ulitin ko ha. Oo. Kasi baka kayo huy nagagalit sa kapitulo Oo. versikulo doon sa mga kapatid naming mga Muslim. Huwag sila Hindi po. magalit sa'yo. Oh, pakibanggit nyo nga sa kanila, kausapin nyo Pastor Wahab, baka naman mami-misinterpret nila, no? Oh, sige. Ang aking hangarin, mga kapatid kong Islam or Muslim, Mhm. huwag kayong magalit sapagkat dapat kayong magpasalamat kay kapatid na Jerry Sevilla sapagkat tayo imbitahan dito sa kapitulo versikulo na yung mga totoong Muslim na nagpapahayag ng katotohanan ay nadadagdagan natin. Mhm. Kumbaga, yun hindi natin kayang maabot dahil sa kapitulo versikulo nagagamit natin ang pagpahayag ng katotohanan. Amen. Amen. Ngayon, kung nagagalit kayo sa inyong kapatid na galing ng Cotabato, sasabihin nyo, galit ako dyan kay Wahab, Mhm. ay pwede kayong pumunta sa lugar ko. Yan. Pwede kayong pumunta at nang malaman ninyo anong ginagawa kong katotohanan. Baka sabihin nyo, impostor ako. Mhm. Oh? Pumunta kayo sa lugar ko. Kaya ang lugar ko is Barangay Ambusite dati, ngayon is Barangay Mapayag na. Mhm. Diyan sa lugar ng
unahan lang ng Dalikan. Oh, Maguindanao ba yan? Maguindanao, Ayan, sa Maguindanao yan. Oo. Oo. At ang aking ginagawa, gusto ko lang ipahayag ang katotohanan sapagkat masakit sa akin na alam ko katotohanan, hindi ko man lang ma-share sa kanila. Tama. Salamat kapatid na Wahab. Kaya po, ang aming pong layunin dito, hindi po para managasa ng anumang pananampalataya, kundi ipakilala po ang pagmamahal ng Diyos. Ano man po ang inyong pangkati ng relihiyon, kayo man po ay miyembro dyan sa Islamic religion, mahal po namin kayo, kaya nga po merong ARM, tama? Ano ba tawag doon? AMR, ang baliktad. Adventist Muslim Relations. Sapagkat magkapatid po tayo sa ating pong kinikilalang Diyos at tayo magkapatid sa lahi ni Abraham. Kapatid At saka ito lang kapatid, no? Hindi lahat ng Christian ay kumakain ng haram. Yun. Nandito ang Seventh-day Adventist na inyong kapatid, galing sa kaliwat o sa, ano ba to? Ano yung kaliwat sa Tagalog? Lahi. Galing sa lahi ni Iskak. Yan. Isaac. Ito sila yung tinatawag na Al-Hal Kitab, People of the Book. Ayun. Ay ito, yung mga kapatid natin na mga Seventh-day Adventist from ang kanilang lolo, sinabi Ibrahim. O yun, kapatid. Or Abraham. Kapatid natin sa pananampalataya. Yes. No? Kaya meron tang relasyon bilang mga magkakapatid. Ay, hindi kayo Islam o kayo may mga Seventh-day Adventist. Napakasarap. Pag napunta ka Mindanao, ang mga Adventista at ang mga kapatid nating Muslim, nagyayakapan, ano? Yun na. Napakaganda ng relasyon. Actually, kapatid, ako'y labis na nasiyahan kay isang old moss Dalikan. Apo. Nagkita yung mga uncle ko, sila Dato Ibnu Mantawil, mga belong sa Royal Blood, and ang mga kapatid nating Seventh-day Adventist, ipinahayag lang natin ang katotohanan. Opo. From Kitab at Quran. Sapagkat karamihan sa ating mga kamag-anak na Muslim nakakabasa ng Arabic sa Maguindanao, mga kamag-anak ko, Opo. nakakabasa ng Arabic pero hindi nila naintindihan ano kanila binabasa. Oh, yun. Ang akin naman, ang hangarin ko, hindi po ako sabi na ako'y naghahamon ng debate. Opo, hindi. Ang akin lang kapatid na Jerry, gusto ko lang may parating na basahin natin ang Quran kasi sa debate walang nananalo at hindi yan daan para tayo maligtas. Mapunta ng surga ang debate na yan. Totoo yan. Kaya sana po ay huwag magagalit ho ang ating mga kababayan, na mga kapatid natin dyan sa kabilang pananampalatayang Islam. Kami man po ay mahal po namin kayo. Kaya nga po sinasabi namin, ang kapatid na Wahab, ang Pastor Wahab, hindi talaga umaalis dyan sa kanyang lugar. Kahit na yan po aming bigyan siguro ng napakalaking gawain dito sa Luzon, hindi niya iiwanan kayo ng mga kababayan niya dyan at mga kamag-anak niya. Lalo na kung yung mga dati niyang kasamahan, sapagkat ang gusto niya mapunta kayo lahat sa katotohanan at sa langit, kapatid na Wahab. At ngayon atin namang tanungin ang kapatid na Dayang bago tayo magbasa ng mga napakagagandang comment ng mga kapatid natin, kapatid na Wahab. Kapatid na Dayang, ngayon po nasa loob kayo ng Adventist Church, no? Masaya ho kayo sa loob ng church natin? Opo, sobra po ang saya ko ngayon. Sobra, opo. Kasi, andito na si Jesus Christ sa puso niya. Opo, hindi na anting-anting. Ngayon po ay may number one anting-anting. Opo, may mga kababayan din po kahit mga kamag-anak na hindi po ninyo kasama sa pananampalataya. Meron na ba kayong naiisip na paraan na para sila ay baka kakilala rin sa mga katotohanan natutunan po ninyo? Ano po ang pwede niyo magagawa kaya sa kanila? Meron po ba? Sabi ko sa mga sasabihin niyo, sinishare niyo yung katotohanan na meron kayo. Yung masasabi ko lang po sa mga kasamahan ko. Dati? At sa mga dating kasamahan ko. Na hanapin natin ang katotohanan. Opo. Tungo sa ating Panginoon. At saka magtulungan tayo at magbagong buhay na. Iyon. So, simpleng mensahe ng ating pong kapatid na Dayang sa ating pong mga kapatid na dati po niyang kasamahan, o kaya kamag-anak. Hindi po napasama ang buhay ng inyong kapatid o mahal sa buhay nung siya naging Seventh-day Adventist. Na manapay, mas lalo pong nagiging komportable siya, nagiging mapayapa siya, nagiging meron siyang buhay na may pag-asa at yan naman po ang binabahagi naman niya sa inyo. Salamat ng marami, kapatid na Dayang. Kapatid na Wahab, meron tayong maraming babasahing comment dito. Okay. Dahil alam ko na marami po tayong mga taga-subaybay na ngayon nag-aabang po sa atin at meron po silang mga
magagandang mga binitawan na comment dito sa ating programa, sa ating episode. Unahin na po natin itong mga nag-comment mula pa kaninang umaga. At meron po tayong mga minutong natitira sa atin bago po natin isara ang itong ating series na ito ng ating pag-aaral. Ay nais ko pong basahin sa inyo ang magagandang mga comment na narito sa atin. Kaya lamang ay medyo hindi nakikisama yung ating anyway, yung ating laptop naghahang na naman, Sister Cha. Nais po naming basahin. Ayun, maganda sana itong ating and anyway, mula pa ho kanina, may mga magaganda po tayong comment na nare-receive mula sa ating mga taga-subaybay sa buong mundo. At nais po nating basahin ito pong mga ipinadala sa atin. Sige, ito na lang munang mga narito sa akin. Sabi niya, good afternoon po sa inyo. Mula po ito kay Virginia Sager. Good afternoon po sa inyo. Very exciting ang story ni Pastor Wahab. Praise God. God is good all the time. Pastor Wahab, nagpapasalamat. Napaka-exciting din po ang inyong karanasan. Mula po naman ito kay Virginia, siya kanya pa rin, kay Virginia Sager, thanks po. Ayan, nag-invite daw sa kanya. Sinishare yung video po sa kanya. Brother Nanding Fernando, mabuhay ka Pastor Wahab. Gumanding, ipagpatuloy mo ang iyong gawain. Ikaw ay ginamit ng Diyos sa mga kapatid mong Muslim upang makilala nila ang katotohanan. Ganda. Salamat, salamat. Wahab. And Jonathan Carpenter, such a wonderful testimony, Pastor Wahab. Someday, if God's will, you can testify here in Doha, Qatar. Wow, iniimbitahan ka na sa Doha, Qatar. Napakaganda po ninyan, kapatid. Sana po ay makarating din ang ating kapatid na Wahab dyan. Pululuubin ng Panginoon. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin. Sapagkat hindi din po niya binibigay din kaagad ang numero niya. Kasi baka mamaya, meron lang medyo gusto niya malaman kung totoo talagang Yun po. Sa inyo lamang pong lingkod kayo makipag-ugnayan. Kung gusto po niyo maanyayahan ang Pastor Wahab Gumanding. Meron naman po rito si Maribel Gako. Sabi niya, remember also Pastor Mus. He is also a Muslim and converted into SDA. God bless Pastor Wahab. Si Dr. Mus din po ay galing din sa pananampalatayang Muslim. Dr. Mus Abdul Majid. Yan. Ay kakilala rin ni Pastor Wahab Gumanding. Kilala. Hinahangaan po namin yan. Dr. Mus Abdul Majid. Opo. Okay. Mula naman po ito kay Loreto Fabregas. Sabi niya rito, the work of Holy Spirit is amazing. Ganda, no? Good afternoon po. Watching from Jubail ba ito? Sa Kingdom of Saudi Arabia. Mula po kay Sunberg Golpin. Salamat po ng marami. And kay Sister Remy Zuli. God bless you, Pastor Wahab. God is amazing. Napakadakilan niya. Harinawa pong puspusin kayong gamitin ng Panginoon para baguhin ang paniniwala ng ating mga kapatiran na makikilala ang dakilang Panginoon natin at ang ating dakilang tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Salamat, kapatid na Remy Zuli. Isa yan siya sa mga kapatid natin sa Switzerland na nagbigay ng ating pinansyal na tulong para makarating ang kapatid na Wahab, Pastor Wahab and Pastor Dayang, Commander Dayang sa ating kapitulo bersikulo. Mula po kay Ed Silva, may kilala din po akong kapatid na Muslim. Sabi niya rito, mas matindi talaga ang faith at di takot mamatay. Ganun nga naman talaga kasi alam niyo mga kapatid nating Muslim, Pastor, pagka nalaman talaga ng katotohanan, ipinaninindigan nila. Talagang inilalaban po nila hanggang even sa kamatayan. At ang sabi po naman ni JB Gabinete, salamat Pastor Wahab Gumanding sa encouragement at sa experience na kapupulutan ng malaking aral watching here in Cebu. Maraming salamat sa mga nanonood po natin mga kababayan dyan sa Cebu. And kay Felimon de la Cruz Villamin, nothing is impossible to God. Salamat po nang inami sa inyong comment. Napakabuti talaga ng Diyos. Walang imposible sa Kanya. Ay kay Len Pedro Tapiok. God bless you, Pastor Wahab. Watching from Macau, Dina Cabaluna. Thank you very much po sa inyong panonood sa Macau. And syempre kay Maribel Gako, watching from Sabah, Malaysia. Salamat po ng marami. At ganun din kay Jungmi Okada. Sabi niya, hello, na bumabati siya sa inyo, kapatid, Pastor Wahab and Pastor Dayang.
Sister Dayang. Ano po? Salamat ng marami. And watching from Sabah, Malaysia, Pastor Wahab, si Maribel Gaco. Terima kasih. Ayan, opo. Salamat. Naintindihan naman niya yun, ano? Oo. Salitang Muslim po yan. Salitang, Malayo. Malayo pala. Malayo yan. Okay? Watching from Kuwait. Sabi niya rito. Mula pa kay Nelson Valencia. Salamat po. Watching from Kuwait, part 3. Niya napanood. Naging Adventist din po ang dahilan sa nakilala niya ang Panginoon. Naging Adventist din po dahilan sa nakilala niya ang Panginoon. Tama po kayo. Maraming salamat po sa inyong comment. And kay thanks sister. Marami po itong mga babati na lang at titingnan na lang po natin itong mga iba dito na nagbigay ng magandang comment. Pagpalain ka, Pastor Wahab, sa inyong ministeryo. Boy Lopez. Maraming salamat po and glory to God. Mula naman kay Chafo Borlaza. Kay Sister Chato Borlaza. Sister Chato Borlaza. And maraming mga nagbigay ng amen, amen, amen. Maraming salamat po. At ganun din, praise the Lord, puro praise the Lord, amen. Ang maraming napakagandang comment. At, tingnan natin, meron pa rito. Meron pong nagsabing, aray ko po, kasi nasaktan daw po sila doon siguro sa pagkabunot ng vice grip. Doon sa inyong sugat sa inyong bakal, kapatid na Wahab, Pastor Wahab. Okay, so, ito po ay, marami pa rito, pero wala na tayong sapat na oras para po ating, okay, mula naman ito kay Estrelita Binarao, watching from Facebook Live from Saudi Arabia. Salamat po ng marami. Marami tayong nanonood sa Saudi Arabia, Pastor Wahab. Marami tayong nanonood. Sister Dayang, buong mundo ang nanonood sa atin. Bawa Sister Dayang humingiti sa akin, nakikita ko ang kanyang takip pa rin, Kita natin ang kasiyahan sa kanyang mukha. Kapatid na Wahab. Talagang ayaw niya lang kasi makita ang kanyang identity. Sister Malen Murillo Lucenas is watching and praying for more viewers to watch all your program episodes. Strength and more blessings to all the staff. Salamat po ng marami, Sister Malen Murillo Lucenas. Yan po marami. Sister Dane Stewart, waiting for the second part. Inaabangan talaga nila. Watching from General Santos City, Von Eric Bondoy. God bless po. Galing, sabi niya rito kay Anthony Medina Felias. Galing na rin yan si Brother Wahab sa amin. Grabing experience niya. Yan, sabi niya. Kilala ka, nanggaling na po siya sa inyo raw. O nanggaling na siya kayo sa kanila. Opo. Yan ang sabi niya. So marami pa po. God bless Pastor Commander Wahab. Mula kay Aldrin Ruetas. At ganoon din sa sabi niya rito kay Esther Antonio Tolis. Grabe, nakakalabog talaga. Nakakalabog. Ibig sabihin talagang mararamdaman mo talaga yung testimony ni Pastor Wahab. At galing naman kay Ariver Ligor. Magandang unang araw na isang linggo from Al-Asa, Kingdom of Saudi Arabia. God bless po. Watching from Cabuyao, Mamatid, Philippines, Noel Donasco. Maraming salamat po. God bless po sa program. Mula kay Filimon de la Cruz Villamin. Okay. Watching from Cebu, J-Pet Pondon. Ayan. So, anyway, hindi na ho namin isa-isahin yung po mga nagbigay dito ng napakadami. Alam nyo, natutuwa po kami. Ang aming puso ay talagang nag-uumapaw sa kagalakan. Sana po, ito pong mga episodes na ito, i-share po ninyo saan nyo po mga kaibigan, mga kababayan natin na talaga pong nangangailangan ng pagtawag ng Diyos. Sa pamagitan ng ating mga karanasang ito na narinig, malaki pong pagpapala sa inyong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, na wala pa po sa ating pong pagkakakilala ng kung anong meron tayo. Ano po, mga giliw na taga-subaybay. Siguro po, bago tayo magtapos, sa ilang mga minuto, Pastor Wahab, nais ko pong hilingan na kayo po ay magbigay ng inyong mga gustong sabihin. Siguro mauna muna ang babae. Kasi medyo nakarami tayo, kami mga lalaki kasi pag pinakawalan, tuloy-tuloy. Si Commander Dayang, meron po ba kayong gustong ipaharating sa ating mga taga-subaybay? Mensahe po ninyo sa kanila. Sige po. Aming sayo ko po sa lahat na nag-ano sa amin, yung nag-finance, at saka yung nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon. Okay.
matipid ang pagbati at pasasalamat pero galing sa puso. Pastor Wahab, siguro ay samantalahin natin yung pagkakataon. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, lalo na sa inyo mga kapatid na Muslim. Huwag silang magagalit sa inyo. Sa akin, ano? Ang kapagkat ako'y darating din naman dyan. Inaanyayaan ako ng kapatid na Wahab. Salamat kapatid na Jerry. Ako, ang hangarin ko lang naman ay lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kamag-anak ko. Opo. Kung dito sa Manila, kung kanilang alamin, marami akong kamag-anak dito. Mhm. Ang aking hangarin ay malaman nilang katotohanan Mhm. sa pamamagitan ng Quran. Mhm. At katulad ng sinabi ko kanina, huwag silang magalit sa iyo at sana ay magpasalamat sila sa iyo. Opo. Dahil sa iyo, naririnig ang panawagan na sana ay magbasa tayo ng Quran or sa mga kapatid natin Christian, basahin natin ang Biblia. Opo. Para Muslim man o Kristiyano ay sasalubong sa pagbalik ng Nabi Salaway Wasallam, Nabi Isa Salaway Wasallam, or Jesus Christ na anak ni Maria sa Surah 43, Al-Zukhruf verse 61, na sana'y tayong lahat ay sasalubong para walang magdusa sa naraka. Amen. Walang pupunta ng naraka. Ang naraka means is impyerno. Lahat ang aking hangarin, lahat tayo ay pupunta sa surga. Sa langit. Tigilan po natin. Binigyan lang po tayo ng kunting kalaman. Mhm. Dagdagan natin at huwag tayong makipagdebate. Mhm. Sapagkat wala pong magandang idudulot ang pakikipagdebate sapagkat sasabihin mong sikat ka dito, sa langit, hindi ka sikat. Hindi yan magiging basihan. Hindi yan magiging basihan. Oo. At tayo ay pantay-pantay sa kanyang paningin. Okay. Kapatid na Wahab, meron pa mga ilang minuto. Kanina nabitin tayo doon sa iyong pamamahayag. Sa mga gawain mo sa Mindanao ngayon, mananawagan ho kayo. Gamitin niyo ang programang ito. Baka may mga kapatid tayo na hindi nalalaman kung ano yung inyong malawakang gawain dyan. Banggitin na po ninyo. Salamat sa sponsor nga pala, no? Opo. Kapatid na Jerry. Mhm. Ngayon, July 8, meron po akong programa Opo. na itong programa na ito ay kumbaga solicit program, Mhm. reunion program, pero sa pamamagitan ng aking pag-solicit sa mga kapatiran na isisigawa po itong ganitong programa na ang Muslim at ang Seventh-day Adventist ay mag-reunion sa Barangay Ambosite this coming July 8. Magandang programa yan. Sana po, Mhm. lalo na sa mga nag-sponsor, kung meron kayong kamag-anak, pwede po kayong umaten. Mhm. Sa mga kapatiran na Seventh-day Adventist, you are welcome. Pwede po kayo pumunta at nang makita po ninyo na ang gawain natin ay totoo nang sa gayon, kayo ay maging halimbawa sa ating lugar saan mang dakot ng Pilipinas. Opo. Para na sa gayon, ang Panginoon ay makabalik na. Amen. Para sa lahat ng ating pagsisikap, doon na tayo manirahan sa surga, Sa langit. sa langit. Maraming salamat kapatid na Wahab at doon sa ating po mga kapatid, yung pong gawain ng kapatid na Wahab ay hindi po yan funded ng ating mga misyon dyan sa Mindanao. Minsan nagbibiruan nga ho kami, sabi niya ay ayaw niya na nangyayari sa kanya ay palimos ministry. Limos ministry na ating... Limos ministry siya. Oo, Parang limos- bagang nagmamakaawa siya na siya tulungan. Pero biruin niyo yung pong kanyang mga naaabot, hindi ho namin kayang abutin yan. Kahit kami sa kapitulo, bersikulo, wala hong maglakas loob sa amin pumunta dyan, pumasok sa mga moske, at ituro namin si Jesus Christ. Baka wala na kaming ulo paglabas dyan. Pero itong kapatid na Wahab, nagagawa po niya yon. At siyam na commander muli, ang kanyang nabautismuhan, Last 2010. Last 2010. At ngayon, meron pa, mga kasunod kapatid na Wahab. Marami na, merong 339, Aha. mga pamilya Abbas, Apo. na nabautismuhan. Pero siguro, sila pa'y takot Aha. na makita na sila sa balista Seventh-day na. Adventist. Apo. Pero sa Jensan, meron na tayong mga kapatid doon na may palihim, meron namang nagsasabi na sila Adventista na. Oh, praise God. Praise God for that. Marami na mga Muslim na kumberto. Mhm. Ang akin lang, magtulungan tayo. Sapagkat, Biblia or Quran,
walang sinasabing ibang araw na banal. Only Sabado lang. Amen for that. So sa lahat po ng mga nais tumulong sa ministeryo ng Kapatid na Wahab, pwede po ninyong iparating sa amin o kaya makipag-ugnayan kayo sa inyong lingkod para maabot po naman ninyo yung pong gawain doon natin sa mga kapatid nating mga Muslim. At itong gawain ng Kapatid na Wahab ay extraordinary. Hindi po namin kayang gawin yan. Walang tumutumbas yan. Siya lamang po ang nakakagawa niya na pasukin ang mga kuta ng ating mga kapatid, mga kaibigan na MNLF, MALF, NPA, yung mga dati niya mga mga group na sinalihan. Siya po ang nakakapasok doon at iginagalang pa rin siya. Kaya napakalaking opportunity, privilege na siya po ay magamit ng Diyos sapagkat itong mga taong ito, bagamat dyan sila nakalagay, pero mahal sila ng Diyos, kasama sila sa tinubos ng ating Panginoon at binayaran ng dugo ng ating tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo. Bagamat tayo po ay kapos sa oras na, kanina pa ho halos patalon-talon yung ating technical team dahil extra time na po tayo, overtime. Sana po ay nakinabang po kayo sa amin pong ginawang pagsubaybay. Abangan po ninyo ang mga sumunod, pagtatanghal ng kapitulo, bersikulo. Sundan lamang po ninyo ang link ng aming programa sa Facebook page. Marami po tayong mga videos dyan at pakishare po ninyo ang bawat video na inyong magustuhan sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga mahal sa buhay o kaya inyong mga kasamaan sa trabaho para naman sila makaabutan ng pabalita sa simpleng pag-share ng ating video sa ating Facebook page. Bago po tayo mag-iwahiwalay, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat kami po ay pinagpala sa buong maghapong ito ng aming pamamahayag ng inyong salita sa iba't ibang mga episodes na aming sinagawa at sa conversion story ng aming mga kapatid na ngayon nakasama namin sa pananampalataya. Sana po'y patuloy silang gamitin upang lalo po pong maabot ang mga hindi namin kayang abutin sa pamangaral. At ito po ay marami kaming mga kaluluwa madala sa inyong paanan sa pamamagitan ng aming paghahayag ng mabuting balita at ng pag-ibig ng aming Panginoon sa pamamagitan ng aming tagapagligtas. Ingatan po kami sa aming pong mga gawain para natitira, pagpalain ang aming mga taga-subaybay upang lalo po nilang mahalin ang pag-aaral ng Biblia at lalong mapalapit sa aming Panginoon na siya pong pinanggagalingan ng buhay, katotohanan at kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ginagamit po ninyo ang programang itong kapartner upang kayo ay lubos na makakaalam ng mga katotohanan sa inyong ginagawang pagsusuri ng mga salita at mga katotohanan makikita po ninyo sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo at syempre sa akin dalawa pong naging kasama, naging bisita po natin sa ating maghapong episode, Pastor Wahab Gumanding at si Commander Dayang. Kami po ilubos na nagpapasalamat sapagkat kayo nakasama namin sa amin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Harinaway nakinabang kayo sa kanilang mga personal testimonies. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all.